So yun, hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo na lalaban ako dito, first time, ngayong taon dito sa Metro Manila. Para sa ngayong taon, before nakapaglaban na rin naman ako dito sa Metro Manila. Pero ngayon, maglalaro tayo sa BGC. So kanina, nag-weigh in na kami at nakuha ko naman yung timbang, no? Sa 70 kilos ako maglalaro. Pero ang alam ko, 67 ako. Pag timbang ko dun, naging 68. But anyway, wala pa rin namang problema. Yun pa rin yun. Yung kalaban ko lamang ng 2 kilo sa akin. So yun, naninibago lang ako. No? Medyo naninibago dahil yung ambience ng ang ring ng paglalabanan namin is ibang-iba. No? Tapos pagpunta ko pa doon, grabe, parang ibang-iba siya sa nakasanayan ko sa probinsya na yung mga taga-probinsya lumalaban para sa pera, para magkaroon ng pera, ganyan. Unlike dito, kami yung gumagastos para magkaroon ng laban. But anyway, syempre naman for fun na lang rin to. Tsaka ginagawa namin is para sa health na lang rin namin. Hindi na rin namin kailangan ng yun nga. May mga trabaho na rin kami at sana mga nakikita ko mga professionals naman yung mga nandun. But anyway, beginner pa lang ako. No? Sa beginner tayo naka-categorize. Yan. And then yun nga, 70 kilos. Supposedly, dapat may face-off pa. Kaya wala nangyari. So, after kong mag-weigh-in, late siya ng 30 minutes or 1 hour. Nilapitan ko na lang siya. Pagdating niya, kinamayan ko. And then that's it. Tinantay ko na lang siya para naman proper exit natin. Tapos, pagtatatambay ko doon, sa boxing gym na yun, marami rin naman ako nakilala na parehas ko rin. Nakakaawa lang kasi yung iba galing pang Bulacan. Yung isa doon, nakausap ko, galing pa siyang Bulacan. And then, ang tagal ng kalaban niya, dumating. Grabe. I mean, syempre as a boxer, importante yung oras. Sa amin kasi, nasanay lang ako na ganun sa probinsya. Sasapakin ka talaga ng coach mo, hindi natuloy ang training, ang boxing kapag late ka. But anyway, all goods. After kong makuha yung timbang ko is, yun, diretso na kagad ako ng kain, which is bumawi ako, Jollibee. At yun, tapos some electrolytes. Though mali yung ginagawa ko, nag-Jollibee ako. Pero okay lang, pambawi lang ng kain. Na-miss ko kasi 2 buwan din akong strict sa diet. So yun, kailangan natin ng carbs, maraming carbs since nag-cut tayo ng weight. And then electrolytes. Mali yung puro tubig lang, mali rin yung puro protein. Hindi nakakatulong ang puro protein sa atin kasi ibang kailangan natin sa laban. During training siguro, protein. Pero during the fight, hindi na. So yun, bale papakita ako sa inyo kung ano ang mangyayari bukas at maraming salamat. So yun, suntukan day, tara na, samahan nyo kami. Papaga lang kami ng konti and then yun, manonood kami sa mga kaibigan ko doon. Tapos ako na, bakbakan na. So yun, nandito na kami sa venue, labanan na. So parang mas kabado pa yung coach ko kaysa sa akin. But anyway, tara. Papakita ko yung loob, maganda yung loob. Mag-oversize na lang ako. Wala naman. Okay naman, all goods. Wala kaya. Bara-bara.
konting experience pa. Yun. Tapos na ang bakbakan. Pogi pa rin. Tayo na, lakas ng kalaban ko, hayop. Makunat, ang kunat niya. Pero mukha siyang ano, lumaki sa aircon. Alam mo yun. Makikita nyo naman sa pag-upload namin. Pero pogi yan, kada suntok niya nawawala yung kaluluwa ko. Buka ka ng shot na yun. Ay, kinakabahan kasi ako kasi pati yung coach na doon, trainer niya. Tapos yung home court niya, basta doon siya nagtitrain. So kinakabahan ako, ayaw kong dumating sa decision. Gumana naman yung ano, yung dasal-dasal. Di yun, panalo na. Tara, kain muna tayo. So, ayun, natapos din. But anyway, nag-enjoy ako. Sobra ako nag-enjoy. At worth it naman yung mga training natin. But anyway, hindi ako magaling mag-boxing, okay? So, nakita nyo naman, very beginner pa lang ako. No? Talagang hobby ko lang talaga ang pagbo-boxing. Anyway, panapos na to na video. Last part na ito. Gusto ko lang naman sabihin sa inyo na gusto ko lang kayong i-encourage na do combat sports as well. No? Kasi malaking tulong to sa atin. As in, hindi lang physically, mentally, spiritually. Sobrang laking tulong niya sa atin. Naalala ko nung mga panahong nagte-training ako ng boxing, shadow boxing ako, ina-upload ko. And then yung mga tinuring kong kapatid o kaibigan, syempre hindi ko naman kailangan ng suporta nila. But anyway, sila pa yung nambabash sa akin, patalikod, no, isisend yung picture ko, yung video ko sa mga GC nila, which is mga tinuring kong kapatid yung mga yun. Pinagtatawanan nila. But anyway, wala na rin akong pakialam. Kinut off ko na sila, pinagbablock ko na lahat. So, cut off na sila lahat sa akin. Basta masaya ako sa ginagawa ko. Yun lang naman. At ikaw bilang nanonood, no, magandang gawin mo rin yung mga bagay na ganyan. Kahit hindi boxing. Marami dyan. MMA, jiu-jitsu, taekwondo, karate, lahat. No? O kahit ano. Basta may libangan ka lang. Well, ako, okay na ako eh. May maganda na akong trabaho. Ito naman, well-sheltered naman ako. But anyway, bakit pa namin ginagawa yung pagbo-boxing? Yung kalaban ko nga, 39 years old, as far as I know, pa 40 na yun. Pero, di ba, nagbo-boxing pa rin. At ang yaman-yaman niya, kung makikita nyo, isang karangalan masuntok ng Cleto Reyes na gloves. Ang Cleto Reyes, 30k yan plus. Mahal pa. So, yun lang naman. Gusto ko lang kayong encourage na kahit hindi na mag-compete, na pumasok din sa larangan ng martial arts or any combat sports. 'Di ba? Malaking tulong sa atin 'yan. At yun, maraming salamat na ako ay nag-enjoy kayo sa video na 'yon. Grabe. Ibang klase pag tumama ang clitoris sa mukha mo, talagang yanig buong mundo. At anyway, salamat sa nakalaban ko kung sino man siya. Yan, mabait naman siya at mabait din naman ako as far as I know. Ingat po kayo. Maraming salamat at sa susunod, naway nandyan lang kayo at kung gusto niyo mag-subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Bye-bye.